Ang problema kasi, sila yung mga driver ng mga cars. Pag nakapwesto ka dito sa gitna ng lane, naiinis sila kasi sabi nila, doon kayo sa gilid. Pwesto ko yan eh. Doon ka sa gilid, kasya ka naman sa gilid. Pero pag nandyan ka sa gilid naman, sabi nila, ano ba kayo? Singit kayo ng singit. Wala talaga kaming panalo eh. Hi guys! DILG naglabas ng parang plans nila for the future, and one of yung plans nila is i-combine na kaya tong bike lane tsaka motorcycle lane as one. Ako, sangayan ako eh, kasi the bike lane has never been fully utilized. As in, during the pandemic, understandable, mga tao talagang takot na sumakay sa public transport, and people went biking. Pero when everything started to normalize, meron na silang masakyan, COVID has been a forgotten word, people would rather take that sacrifice of commuting sa bus, mag-MRT, kesa mag-bike na hindi mo alam kung gaano ka, kung uulanin ka ba, pagdating mo sa trabaho, pagod ka, pawis na pawis ka. Diba? Tapos pagdating mo pa doon sa office, kung wala kang matatago, wala kang place kung saan ka pwede magbihis, kusgusin ka pa. Diba? So plus uulan. Diba? Mas maraming time na uulan kaysa umaaraw dito sa Pilipinas. So isa pa 'yun sa mga risk mo pag nag bicycle ka. So i-share na natin, especially during non-peak hours, yung mga nagbabike hindi naman usually nagbabike sila is to and from commute. So itong bike lane na to is underutilized when not during peak hours. Diba? Kaya okay na rin to share it. Pero meron din isa pa silang plano na medyo di ko maintindihan eh. Tatanggalin na daw nila yung bike lane. Bakit nila tatanggalin yun? Sobrang dami na bang mga VIP tsaka mga politicians na nahuhuli na gumagamit nun? Kaya tanggalin na lang natin para hindi na sila mahuli. Ay nako. Yun na lang nga yung one of the reasons why a lot of people are using the bus, because there's a nice in a sense may compromise. Magsakay ka ng bus, imbes na magdala ka sariling kotse, mas hindi ka matatraffic kasi meron kang exclusive bus lane, tapos tatanggalin mo yun. Parang sinasabi mo sa tao, sige magkotse na kayo ulit, diba? Parang ewan ko ba, even though they plan to increase the capacity of the MRTs, hindi pa rin kaya eh, kasi sa ngayon kulang eh. Tapos as we actually increase, or as we go further down, our needs for more seats in the MRT is also increasing. So hindi porket in-increase mo ngayon, yun na yun. Hindi. By the time ma-implement mo yun, kulang na naman eh. Tapos tatanggalin mo pa yung exclusive bike lane. Kawawa naman yung mga tao who decided that they want to commute instead of bringing their own cars. Parang tinutulak mo talaga sila magdala sa sarili nilang kotse, which doesn't help. 'Di ba? Ay nako. Yan ang mahirap eh. Ay nako, minsan talaga hindi ko maintindihan what this the plan here is of the government. Ang gulo-gulo eh. Kayo ba, sang-ayon kayo na tanggalin yung bus lane na yan? No? Pero sa akin, like the people who are against the use of the bike lane for the motorcyclists, alam mo talaga ang isip ko sa mga motorist na ganyan. Sobra yung galit nila eh. I think for me ang galit nila is ganito yun eh.
ayaw nila. Alam mo yung mentality ng Pilipino na ayaw nalalamangan. Feeling nila, pag nakasingit ako, nilalamangan kita. Isipin mo naman, ikaw nakaupo sa kotse mo, naka-aircon ka, kami nakabilad sa araw, tapos sasabihin mo kami pa yung lamang. Isipin mo nga yun. Now, in some parts of the US, na inaalaw nila talaga yung sumingit ka dito, what they call the lane splitting. Kaya nakakalusot yung mga motor doon sa lane split because the government allows it. So which means yung mga kotse are consciously making that space between the lanes para may malusutan yung motor. Consciously, hindi yung kontra nila. Dito sa Pilipinas, ang dami kong kotse na sa subaybayan. Dito sa Pilipinas, ang dami kong kotse nakikita. Pag nakitang palapit na ako, lalong ginigit-git yung space para hindi ako makalusot. So anong gusto mo? Nandito ako sa gitna ng lane, haharangin ko yung kotse sa likod, imbis na palusutin mo ako, nakasya naman. Pero ang gagawin mo talaga, iipitin mo pa talaga yung mga motor. I don't really know. Kasi takot ayaw mo, your pride doesn't allow you, your ego doesn't allow you na lalamangan ka ng nakamotor. Diba? Yun yung ano, di ko talaga mag-get sa mga ano eh. Now, if we legalize lane splitting, if we legalize it, payagan natin. At kung kinontra ka tulad sa US, pag nakita ng polis na inipit mo ang isang motor, intentionally, titikitan ka. So dapat ganun din mangyari dito because a lot of goods and services are now going through motorcycles. There is what 6-7 times more motorcycles in the metro than cars. The economy will crash if motorcycles stop operating here in the Philippines. Ganun ka importante ang motorcycles with our economy. Just look at ito, yung mga motorcycle taxi, Lada Move, even your Lazada deliveries and your Shopee delivery, si Grab Food, Food Panda. Ano na gagawin nyo? Papayag kayo na ma-delay lahat ng deliveries nyo kasi bawal sila sumingit? So isipin naman natin, hindi namin pinepersonal na inuunahan ko kayo. Hindi yan yung tipo, yan, naunahan kita, buti nga. Hindi, it's not that. Kayo feeling nyo, you're being attacked. Yung mga pride nyo, hindi makatanggap na feeling nyo nilalamangan kayo. We're not doing that intentionally. We just have to, kasi ang hirap din na nakabilad kami sa araw. So, medyo isipin din nyo yung situation namin. Okay? So, I hope we both share the road na lang. Okay? Bye. Thank you.